Okay, magandang hapon sa inyong lahat, mga puwedeng makapanood nitong video ko na 'to. Ito'y reaksyon ko lang sa isyung, parang pumabor sa parang yung style ni Kiko Barsaga, yung bagong congressman 'no, ng Cavite. At naisip niyong magiging speaker. Alam niyo pagka ano ba ang pagkakaalam natin sa bansa natin? Are we willing to come up with a leader na palagay mo against corruption siya? Marami naman dyan na against corruption. Pero sa tingin mo ba, meron ba siyang kakayahan hawakan ang mga tao na nasa kongreso kung ganyang ugali na di naman marunong rumispito? Di ba pwede ka namang maghayag ng anumang meron kang kagustuhan in a way na you are trying to exercise what is being respectful and yet able to express your good intentions. Hindi yung nangungutya ka, parang tambay. Di ba? Yung mga pumabor sa ugaling tambay, walang karespeto, nangangantsaw. Ayos ba yun? Parang tagakanto lang. At yung ba naisip, you ever try, how come na naisip yung isipin na ang bansa natin ay ibigay sa ganyang klaseng pamamalagad? And besides, hindi naman siya pwede. Sa tingin nyo, pwede ba siya? Neophyte? Maraming issues sa kanya, questioning his state of mind. Diba? Tapos ganun, kung gusto niyo na tumino ang bansa natin, pwede bang ayusin niyo naman ang kriteria kung anong meron dapat ang mag-lead natin, mag-lead sa atin, di ba? Galit kay BBBM. Hindi sa kumampi ako sa kanya, pero bilang tagamasid ng mga nangyayari sa atin. Saan ba nag-umpisa ang corruption? Sa research, 1960 pa, nandiyan na yung corruption. At yung ba ang naging rampant? Nagiging pakapala na talaga itong sa time ng sa panahon ng presidency ni PBBM. Di ba uniteam yun? Di ba uniteam naman yan? Kailan ba umalis nabuwag ang uniteam? So meaning, yung mga taong nandyan ay halo ng taong maka Duterte at maka PBBM. Ngayon nung nabuwag ang uniteam, it was only that doon sa time na yan nag-start na ng mga tao na talaga ni PBBM. At saka ano ba nakikita natin? Ano ba nakikita sa Senado? Di ba? They are trying to protect to stop the impeachment. Bakit ba in-stop nila ang impeachment na yon? Kasi makikita nila madadamay halos lahat ng mga Senado dahil siyempre ibubulgar ni BP Sara kung what's really going on, di ba? So anong nangyari? Nung malaman na ni PBBM na talagang sobra na kasi nawala yung legacy project niya, di ba? So may mga binito na siya pero parang nakalusot. So nung nawala yung mga legacy project niya, ibig sabihin mga proyekto na talagang pag-alis niya ay nandyan. Talagang magiging pag sinabi, yan, project na yan. Pero nawala. At dahil mga in-insert na hindi naka-program. Okay lang din naman siguro yun, pero husgahan pa ng Supreme Court kung tama ba yun. Pero lantara na may napansin kasi siyang mga ghost project. Ibig sabihin, project na ginagastusan ng gobyerno, wala namang ginawa. Okay? So, sino ngayon ang presidenteng naglakas loob lang na ibulgar yan?
'di ba? Si BBBM lang. Ngayon kanino kay galit? Ba't galit kayo sa kanya? Ba't galit tayo sa kanya na samantalang siya yung presidenteng naglakas loob na ibulgar sa tao, isumbong sa tao, sa atin mga mamamayan, na ganito na katindi. He is risking his position as president dahil pwedeng gamitin yon sa mga anti-Marcos, yung gulo ng yung galit ng mga tao. Ay, ito ngayon, sa sobrang galit ng mga tao sa corruption, ano ngayon tong si Kiko Barsaga, yung style niya na pang-aasar, gusto niyo yun yung iluklok. Ano yun? Even para sa akin yung consideration lang na iluklok yung ganyang baguhan at questionable pang ugali. Can you imagine what we are risking? Ano ang inano nyo? Parang ginagambol nyo ang future ng bansa natin to ever think such a leader as ganyan baguhan, walang binatbat pa, wala pang pinakitang galing maliban sa magaling mang-asar, 'di ba? Oh, try to think of that. I challenge you, mag-isip kayo. Di yung puro na lang kayo magulo na nga ang sitwasyon, dadagdagan pa ng kaguluhan na din dagdag nyo pang mga ideas nyo na hindi kayo nag-iisip. Kung sa tingin nyo wala kayong magawa, tumahimik na lang.